Hello, good morning, good evening po sa lahat. Dahil United Nation, kaya ito yung mga bata sa school ay nag-costume. Nagsuot po sila ng magagandang damit at iba't ibang bansa po. At ito po ang time na to ay pinaghandaan po sa mga parents. Yung iba po ay bumibili po sila ng damit or kaya nagre-renta po ng damit. Kasama na po dito si Baby GR. Hindi po naayos pag video kasi magulo ang camera. Ayun po si Baby GR. Naka-costume po siya ng Philippines dahil dito po tayo sa Philippines. Kaya ito po yung suot ni Baby GR. Lahat po dito ng mga bata ay ang gaganda ng mga kasuotan. Kitang-kita po talaga nga ginagastusan po sa ibang mga parents yung mga kasuotan po ng mga anak nila. Flex ko muna dito yung anak ko nga nagmamasid po siya sa paligid. Titingnan po niya bawat galaw ng mga bata na kasama po at kaklase po niya sa school. Iba-iba pong grades ito. Mula sa kinder hanggang grade 5 po. Dahil minsan lang po sa isang taon ang United Nation. Kaya lahat po ng mga bata na kasali ay nakakostume ng iba't ibang bansa ang kasuotan. Pero yung anak ko dito ay nakabarong po siya kasi dito po tayo sa Pilipinas kaya yun pong pinapasuot ko sa kanya ay Philippines. Pero lahat po ng mga bata ay ang gaganda po ng mga kasuotan talaga. Sabi nga ni teacher kanina, lahat po ay panalo kung siya po ang pagpipiliin. Dahil nagkaisa po ang ating mga parents para pasalihin po ang mga bata. Lalo na po ako na excited po nga bihisan po ang aking anak. 7 o'clock po ang sinabi ni teacher pero 6:30 po nandito na po kami sa school. Nakakatuwa po silang pagmasdan dahil sa mga kasuotan nila ang gaganda. Dahil po dati po nung maliit pa po ako, hindi ko po ito naranasan. Nakabihis kami ng ganito, na pinasali kami ng nanay ko sa ganitong celebration. Dahil po sa probinsya, wala po itong ganito. At kung mayroon naman po, doon lang po siguro sa mga private po nga school. Pero sa public po, sa probinsya po namin, talagang wala pong ganito. Dahil siguro mahihirap lang po ang mga tao doon. At walang kakayahan po nga magpasuot ng kanilang mga anak sa ganitong mga kasuotan. Sobrang natutuwa lang po ako kasi nung maliit pa po ako talagang hindi ko po talaga to naranasan. Kaya yung anak ko at yung mga anak ko, pinasali ko talaga sa ganitong programa po sa school or kaya ni United Nation para po maranasan nila kung anong feelings sa nakasuot po ng ganitong kagandang mga damit. Kaya tuwing makakita po ako ng ganito, parang bumalik po ako sa pagkabata kasi di ko po ito naranasan talaga. Ulit-ulit, sorry po. Inuulit ko na naman. Ano kayang feelings sa mga bata nga nakasuot sila ng ganito? Siguro kinakabahan po ang bawat isa sa kanila. Kasi lahat po sila ay umaakyat po sa stage. At mayroon pong mga judges nga namimili po kung sino pong pinakamagandang costume, yun pong mananalo. At mayroon pong premyo kung sino po ang mananalo. Pero hindi na po ako nag-expect na manalo yung anak ko kasi Philippines lang po yung costume niya. Kumpara po sa ibang mga bata na nagagandahan po ang mga kasuotan ng iba't ibang bansa po. At talagang binilhan at pinaghandaan po ito ng mga magulang nila. Sa akin kasi, yung pinagliitan pa po ito ng anak kong panganay na ngayon ay college na po. Dati kasi, nung baby pa po siya, pinapasali-sali ko po ito ng mga ganito. Kaya talagang binibilhan ko siya ng costume. Nakayanan ko lang po itong Philippines. Kaya hanggang ngayon po sa bunso ay suot-suot pa rin niya ang barong na binili ko sa SM. Kahit matagal na po nga panahon, kahit ilang years na po ang nakalipas. Kasi yung kuya niya, ang edad po ay 18 years old. 5 years old pa lang po niya sinuot ito. Kahit 13 years na po ang nakalipas, ay hindi pa rin nagbabago po ang kulor. Dahil po nakatago po yan sa kaba namin. Medyo inaubo-ubo po dito yung anak ko kasi kahapon po naambunan po siya. Pero go pa rin po.
sasali pa rin daw po siya. Medyo matagal-tagal po silang nakatayo dito at kasi wala pa pong oras at wala pa po yung ibang mga teacher. Pero kahit minsan po ay wala kong narinig na nag-iiyak na mga bata. Itong harapan dito, itong kasamahan ni Baby GR, kinder po ito. Talagang excited po sila. At bakas po sa mukha nila ay hindi sila naiinitan sa mga kasuotan nila. Lalo na po yung anak ko na madaling araw pa lang po ay gising na yan. Sobrang excited po niya. Sa wakas po ay sinimula na po ang pagtawag ng mga bata at pinaakyat po sa stage ang mga kasali. At irarampa na din po nila ang ilang mga kasuotan ng iba't ibang bansa po. Habang mayroon pong mga judges nga nakatingin sa kanila. Yung mga judges po dito ay mga teacher din po. Talaga pong nakakatuwa pong pagmasdan. Lalo na yung rumampa po yung anak ko. Nga dala-dala po niya ang flag ng Philippines. Talagang natutuwa po ako dito. At parang bumalik din po ako sa pagkabata. Ayun po yung anak ko nga si Baby GR. Na kahit init na po siya sa kasuotan niya ay tahimik lang po ito. At nagmamasid po sa mga kaklase. Yung ugali po ng anak ko ay tahimik lang po sa school. At nakikinig po siya sa kanyang teacher. Pero pagdating po sa bahay ay napakadaldal po at sobrang kulit. Pero hindi na po ako nagtataka kasi ganyan naman talaga ang mga bata, di po ba? Tayo na lang po ang mag-adjust at habaan po natin ang ating mga pasensya para po sa mga anak po natin. At believe nga po ako sa mga teachers dito. Talagang matyaga po sila sa pagdating po sa mga bata. Lalo na po ang teacher ng anak ko na talaga pong matyaga siya at sobra pong bait. Sabi po ng anak ko ay mabait po talaga si teacher at hindi po siya naninigaw. Kaya, thank you po teacher sa paggabay niyo po sa aming mga anak at sa pagturo niyo po ng magandang asal para po sa mga bata. Ayun, pinapapasok po sila dito sa room. Kaysa, tapos na po silang rumampa. At para po makamerienda po sila. Habang yung ibang mga section ay patuloy pa po sa pag-akyat sa stage para po irampa ang kanilang pong mga kasuotan na nagagandahan. Talaga pong nakakatuwa sila pagmasdan. At swerte po ang mga bata nga pinapasali po sila ng kanilang mga magulang sa ganitong selebrasyon, yung United Nation. At talaga pong ginagastusan po sila. Kasi alam ko po na hindi lahat po ng mga bata ay nakakasali sa ganito. Mayroon din pong walang kakayahan yung mga magulang na bumili po ng costume or magrenta ng costume. Kaya hindi na lang po pinapasali nila ang kanilang mga anak. Pero minsan lang po nagiging bata. At yung mga ginagawa po nila ngayon, natatandaan na po nila ito. At dala-dala po nila hanggang paglaki. Maniwala po talaga ako niyan. Kaya yung anak ko ay talagang pasasalihin ko po kung mayroon lang kasuotan. Para po maranasan din po niya yung naranasan ng ibang bata nga nakakasali. Kasi talagang minsan lang po magiging bata. Kagaya sa anak ko, yung panganay ko na anak, na ngayon ay college na po at 18 years old na po siya. Parang ang bilis po ng panahon. Dati po ay sumasali-sali siya sa ganito. Pero ngayon po ay malaki na po siya. Kaya si Baby GR naman po ngayon ang pinapasali-sali ko. Kasi napakabilis po ng panahon. At mabilis po tumanda ang tao. Kaya yung mga ganitong selebrasyon talaga pong natatandaan na po nila. Hanggang paglaki po nila, dala-dala po nila ang masasayang mga sandali nung mga bata pa po sila. Kasi napakabilis po ang panahon, talagang lumilipas lang po. Kagaya po sa araw, dati po parang kailan lang ang Pasko. Ngayon po ay magpapasko na naman. Kaya ganun po kabilis ang panahon. At sa paglipas po ng mga panahon, talagang panglipas oras lang talaga tayo dito sa mundo.
Kaya habang mga bata pa tayo or kaya habang hindi pa po tayo masyadong matanda, talaga pong mag-enjoy po tayo. Kasi sabi nga nila, life is short. Talagang laging happy at gumawa po tayo ng maraming alaala. Para pag nawala tayo sa mundo ay maraming alaala ang maiiwan natin sa nakaalala po sa atin. At lagi po tayo magpapasalamat sa Panginoon sa mga biyaya po niyang binigay sa atin. Ang magandang kalusugan at ligtas po ang lahat or buong pamilya po natin. Kaya malaking blessing na po yun para sa ating lahat. Ayun po yung anak ko na mabait po sobra. Lalo na po pagtulog. Biro lang po. Pero mabait talaga po yan. Siyempre bata po, may kapilyuhan din po. Pero para po sa akin, ito po yung lakas ko. Pag nakita ko po siyang malakas, parang malakas din po ako. At kung may sakit naman po siya, ay talagang nangihina po ako. Kaya iniingatan ko po ito lagi. At gusto ko po, lagi po siyang masigla para lahat happy. Habang nag-i-enjoy po ang ibang mga nanay sa pag-picture-picture. Kasi sabi po ni teacher, mamaya-maya na daw po ang uwian po namin. Yun guys, uwian na po. Kinuha na ni Baby GR ang bag niya. At nagsimula na naman kaming maglakad. Kasama po yung ibang mga nanay. Talagang masipag yung anak ko maglakad. Ayun guys, uwian na po. Kasi tapos na po yung party po nila. Bye-bye po.